So, hello everyone! Narito na po si Len para sa ating ika-174th day na ating sharing ng devotion video. And today, ayan, lumipad na po ang ating guest dito sa church na si Sis Mylene, and I'm sure on the way na siya to Dubai. May God traveling mercy be upon her. And thanks God because ngayon po ay dumaan tayo sa isang interview with the upcoming employer. So, tomorrow, Saturday ay kailangan na naman namin magbalik para sa final decision ng pamilya nila kung sino sa aming dalawa na final na napili kung sino ang pipirmahan nila for a new contract. So, maraming salamat po sa lahat na nagpe-pray together with me para nang sa gayon ay magkaroon na tayo ng panibagong amo. Ayan. So, alam natin na ang Diyos ang magtatakda ng lahat ng bagay in His time. So, bago tayo magpasimula na ating sharing ng devotion video, let us not forget to pray to our Lord. So, let us pray. Ama namin Diyos na makapagalan sa lahat, narito po kami, Panginoon, muli pinapapurihan, dinadakila at pinapasalamatan ng inyong pangalan. Salamat po sa buhay, kalakasan at hininga, Panginoon, sa mga blessings at sa mga test at pagsubok o problema na aming pinagdadaanan at aming napagtatagumpayan, because we are more than conqueror and we are overcomer because of your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior, who saved us from our sins. Ngayon, Panginoon, dadako na naman kami sa aming pinakaabangang yugto ng aming buhay, Panginoon. Ito ay walang iba kundi ang pagbubulay-bulay ng inyong mga salita. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo ang magbibigay ng karunungan sa amin at courage, Panginoon, and boldness. Nang sa gayon, Panginoon, ang aming mapahayag ay hindi para sa aming kapurihan o glory, Panginoon, kundi para lamang po sa inyo. Sapagkat kayo lang ang aming dapat purihin at pasalamatan sa aming buhay, Panginoon. Hindi ang sarili namin at hindi ang aming kapwa, Panginoon. Kaya din, Panginoon, dinadalangin namin ang lahat na makakapakinig nito o makakabasa, Panginoon, na kayo nawa, Panginoon, ang magbigay ng liwanag sa kanilang kaisipan, Panginoon, upang lubos nilang maintindihan ang mensahe na nais ninyong ipabatid sa bawat isa, Panginoon. Tunay na kayo lang ang may kakayan, Panginoon, na humipo at magpabago kahit sa pinakamatigas na puso ng isang tao at pinakamakasalanang tao, Panginoon. Kami po nawa ay maging handang magpasakop sa inyo, sa inyong banal na Espiritu, Panginoon, nang sa gayon, Panginoon, ay maging maayos ang takbo ng aming pamumuhay, Panginoon. Ngayon din po, Panginoon, dinadalangin din po namin at habang buhay na magpapasalamat sa inyong bugtong na anak na si Jesus, ang aming Panginoon at tagapagligtas, dahil sa kanyang tinapos na gawa sa krus, na iligtas kaming lahat na sangkatauhan sa kasalanan. Bagamat kami ay hindi nakaabot sa inyong kaluwalhatian, Panginoon, ngunit nariyan kayo, handang kami ay abutin sa kabila ng aming mga pagkakasala, Panginoon. Ngayon din po, Panginoon, dinadalangin namin, Panginoon, ang pagpapasalamat para sa banal na Espiritu na siyang lumulukob sa bawat isa sa aming, Panginoon. Nang sa gayon, ang aming magawa ay tanging para lamang sa inyong kapurihan at sa inyong kalooban, Panginoon. Kayo po ang siyang maghari, mapapurihan at madakila sa aming ginagawang pagdidevotion na ito, Panginoon. At patuloy kami umaasa, Panginoon, that your will be done on earth sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po sa kapatawaran ng kasalanan, kaya kami din ay nakakapagpatawad ng aming kapwa. Muli, ibinabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, ito po yung nakasulat sa Lucas 21:1. So, new topic naman po tayo. Sabi dito, ang handog ng isang byuda. Nang tumingin si Jesus sa paligid, nakita niya ang mayayaman na naglalagay ng mga handog sa templo. Dito naman ay tatalakayin ang tungkol sa handog ng isang byuda. Dahil nang tumingin daw sa paligid si Jesus, ay nakita daw nito ang mga mayayaman na naglalagay ng mga handog sa templo. Application. Mahilig talagang mag-obserba sa paligid ang Panginoong Hesus. Kaya ang una niyang nakita ay ang mayayaman na naglalagay ng mga handog nila sa templo. Dahil noong panahon nila ay mayroon daw 7 kahon sa templo para sa paghahandog, kung saan ang 6 na kahon ay para sa sakripisyong paghahandog ng sinuman. Diyan nga mangyayari na ang byuda ay maghahandog na may pagsasakripisyo. Natanong mo na ba sa sarili mo kung ano nga ba ang kaya mong ihandog para sa Diyos? Ito ba ay ang iyong kayamanan, oras at mga talento?
Sabi nga na kung may sakripisyo ang ating mga ginagawa, lalo na pag ito ay para sa Diyos, sobrang nalulugod ang Diyos sa atin. Ang ginagawa ng mga mayayaman ay ang pagbibigay lamang ng mga sobra nilang kayamanan. Pero ang tunay na makilala at magkaroon ng matibay na relasyon sa Diyos ay wala sila at di nila hinahangad sa Diyos. So, po yun ang pagkabasa ng salita ng Diyos, di ba? So, yun na nga. Actually, naging ano ko na to naging Bible verse para sa giving na ginagawa natin pag sa tithes and offering or sa giving time. Ayan. So, para sa akin, alam nyo, pag mas tumagal natin itong naipaliwanag at naintindihan, ang paghahandog ng biyudang ito ay parang kagaya din ng paghahandog ng ating Panginoong Yesus sa kanyang buhay, di ba? Dahil alam naman natin na ang ating Panginoong Yesus ay walang bahid dungis. Kumbaga, wala sa atin ang kayang makapantay sa kabanalan at pagiging dalisay ng ating Panginoong Yesus. Subalit, ayan, ang ating Panginoong Diyos, dahil mahal na mahal tayo, kagaya na nakasulat sa John 3:16, di ba? Ay ipinadala niya ang kanyang buktong na anak upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Kaya sino ba naman tayo para tumanggi, di ba? Sabi nga, ang salvation ay libreng inihahandog sa atin ng ating Panginoong Diyos. Nasa sa atin na o sa mga kakausapin natin kung ito ay tatanggapin o seseryosohin nila. Kung after nilang tanggapin ang ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas ay nanaisin pa nila na mas lalong makilala ang kinaiinlaban nila na ating Panginoong Diyos. Di ba tayo? Gagawin ko na ng example. Kapag tayo ay may mahal o may crush, di ba? Kapag dumaan yung crush natin o nakita natin, pag nag-text o nag-message sa atin, di ba? Kilig to the bones tayo. So sa ating Panginoong Diyos din, kapag tinanggap natin ang ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas, syempre gusto mo na laging nakakausap siya sa pamamagitan ng panalangin. Nais mo rin na maririnig ang pagsagot ng ating Panginoon, either ito in a vision, in a sound, or parang nakikipag-usap o nangungusap sa iyo ang ating Panginoong Diyos. At isa pa rin dyan ay ang pagbubulay-bulay natin ng salita ng Diyos. Opo, mostly ito ay sumasalamin sa bawat araw na pinagdadaanan natin o mararanasan natin sa buhay, di ba? Kagaya dito, mangyayari na ang byuda, di ba? Sa kagaya nga sa in-explain natin, na ang byuda ang pinakamahirap, pinakaaba, pinakakawawa noong mga panahon nila sapagkat wala itong kakayahan para magtrabaho dahil ang nagtatrabaho lamang o kumikita sa pamilya noon ay ang lalaki, di ba? Ang ama ng tahanan. So makikita natin dito na ang byuda, ayan, yung talagang pagkatapos niya ihandog yung handog na yun, is wala na siyang makakain, magugutom na siya o maaari na siyang mamatay, di ba? So kagaya ng ating Panginoong Yesus, inalay niya ang kanyang buhay at kanyang dugo at patapos yun ay napalaya tayo, di ba? At kailangan niyang mamatay. Within 3 days siya ay muling nabuhay bilang katibayan na ang pinangako ng ating Diyos Ama ay tunay na magaganap at matutupad. Dahil kung hindi bumangon muli or nag-resurrection ang ating Panginoong Yesus, wala tayong kaligtasan na makakamit ngayon. Tayo ay mga ligaw pa rin na tupa, malamang lahat tayo ay puro kampon na ng kasamaan na si Satanas, di ba? Pero dahil ang Diyos ay lagi-laging merong gagawing to the rescue na paraan para sa atin. Yan na nga ay ang pagdating ng ating Panginoong Yesus para tayo iligtas sa ating mga kasalanan. Kaya nararapat lang na hindi po natin aariin, hindi natin aangkinin na ang talino, ang kakayahan, ang galing, ang pagiging sikat, di ba? Kagaya na ng nananalo natin gold medalist na sa gymnastic, di ba? Dapat hindi lamang niya sa sarili niya pinasasalamatan ang sarili niyang kakayahan, ang sarili niyang galing, ang sarili niyang pagtitiis, kundi lagi nating isa sa isip na hindi natin makakamit ang isang bagay o bawat bagay kung hindi dahil sa gabay, patnubay, pagpapala
at kung natutuwa sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ayan. So, sabi nga, kapag natutuwa sa atin ng ating Panginoong Diyos, mas lalo niya tayo pagpapalain. May iba naman may katanungan. Bakit yung iba, yung mayaman, wala naman silang pagkakilala or wala silang intimate relationship sa ating Panginoon. Sabi nga, huwag daw po natin niyang kainggitan. Dahil hindi naman panghabang buhay ang buhay natin dito sa mundo. Maaaring tatanda din ang mga mayayaman na yan. Kung sila naman ay gumagawa ng anomalya, pangrakot o kasamaan para makamit nila yung mga kayamanan na yan, ay ang Diyos po ang maaaring kumuha nito sa kanila. Much more pa baka ito ay sa isang masakit na paraan na mahihirapan yung taong yun natanggapin. Kaya nga, 'di ba? Kapag kasi ikaw ay punong-puno ng pag-ibig sa ating Panginoong Diyos at pag-ibig sa ating kapwa, ikaw ay nagiging mapagbigay. Sabi nga, kung dati ikaw ay ganito, tikom sa pera, pero once that you accept Jesus as your Lord and Savior, minahal mo ang Diyos ng iyong buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong lakas, at ang iyong kapwa din ay minamahal mo kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili, ay ikaw ay magiging bukas palad, di ba? Always lending your hand to help by means of your treasures, by means of your time, by means of your talent, at lahat ng meron ka, di ba? Sabi nga, tayo yung mouthpiece, tayo yung kamay, paa, bibig, tenga, at pandama o imagination ng ating Panginoong Diyos in bodily form, di ba? Kung ang ating Panginoong Yesus ay ang representation ng divine na ating Diyos Ama, di ba, na pumarito sa lupa upang makita at maramdaman at mapagdaanan ang pinagdadaanan o nararanasan ng mga normal na tao na kagaya natin. So tayo din, bilang dahil ang ating Panginoong Yesus ay nasa kanang trono na ng ating Panginoong Diyos. So, tayo bilang mga ordinaryong tao na matatawag, ang magiging ilaw na tatanglaw sa ating kapwa na nasa dilim at dadalhin sila sa kaliwanagan ng ating Panginoong Yesus. At kung sino ang nawawalan ng pag-asa, tayo ay kagaya ng asin, di ba? Ang asin ay nagpe-preserve para hindi mabulok ang pagkain, prutas, karne, di ba? Yan po ang ginagamit noong mga panahon ng ating Panginoong Hesus para ma-preserve ang mga pagkain nila, di ba? Nilalagyan nila ng asin. So, ang asin ay may lasa, may alat, di ba? Kapag tayo bilang salt of this world na ginagamit ng ating Panginoon, kapag nung una, sabihin na natin na tayo ay nagpapahayag, nag-evangelize, dinidisciple ang ating kapwa. Pero nang dumaan ka sa mga pagsubok o test sa buhay, ay nanghina ka. Tinalikuran mo ang paglilingkod sa iyong kapwa at sa ating Panginoong Diyos. Ang naging ending mo ay nakakalungkot. Subalit, sa mga taong nananatiling matatag at matibay anuman, kahirap, kasakit, ang pagdaanan mo, pandudustaman niya ng tao, pamamalupit, at lahat ng mga masasamang bagay ay gawin sa iyo ng mga tao. Pero lagi mong tandaan that the works of the enemy will not prosper against the child of God. And we are considered a child of God because we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior at namumuhay tayo to be more like Christ likeness. Yung makamit natin or taglayin natin yung mga katangian ng ating Panginoong Yesus nung siya ay naririto sa mundo. So, nawa po may natutunan kayo sa ating share ng devotion video. Bukas po muli at kailangan na po magpahinga ng inyong lingkod. Bukas po ay may Saturday service dito, ngunit susubukan ko po kung kaya kong makahabol dahil nga may final interview tayo sa ating employer na ating nakausap kanina, di ba? So, tomorrow will be the final decision and let us all pray na I know and we believe that God has a plan for us. Plans to prosper us and not to harm us. Plans to give us hope and a future. So, let us all close into prayer. Ama namin Diyos na makapagiras at muli, narito po kami, Panginoon. Nagpapasalamat at pinapapurihan kayo sa inyong mayamang mga salita, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na dararapat lamang na ialay namin ang aming mga kayamanan, talento,
at oras, Panginoon, sa inyo lalong higit, Panginoon, upang mas lalo pang lumalim ang pagkakilala namin sa inyo. Hindi sapat na kilalang namin kayo bilang Diyos Ama, mabait na Ama, matulungin, mapagpatawad na Ama, Panginoon, kundi mas malalim pa, Panginoon, sa maaari naming maunawaan, Panginoon, at maging mouthpiece niyo po kami o tagapagsalita sa bawat mga tao, Panginoon, na naliligaw ng landas, sa bawat tao, Panginoon, na hindi alam kung tunay na ba na sila ay ligtas at makakapunta sa inyong kaharian kung sakali mang biglaan na lisanin nila ang mundong ito, Panginoon. Patuloy niyong gamitin ang buhay ng bawat isa, Panginoon, na mga namamahayag para sa inyong mabuting balita, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, we pray, Lord God, para po sa mga problemang pinansyal ng bawat isa, Panginoon. Ito man ay mga utang, ito man ay sa trabaho, ito man ay sa negosyo, Panginoon. Ito man ay pagpapagawa ng mga churches, schools, Panginoon, at anumang mga makakatulong, Panginoon, para mapalago ang aming spiritual, Panginoon. We know, Lord God, that you will provide for everything that we need and we plan to happen in our life, Panginoon. Gayun, Panginoon, ang mga sasakyan na gagamitin, Panginoon, himpapawid, pang dagat o pang lupa, Panginoon. We know, Lord God, that you will protect and guide every journey of your children, Panginoon, that wanted to reach out to all the people around the world and to share your gospel, Panginoon. Kaya, Panginoon, dinadalangin namin, Panginoon, ang mga nagnanais pa, Panginoon, na magpatayo ng mga bahay, Panginoon, at mas marami, Panginoon, ang ma-feeding o mapakain ng mga tao, ng mga bata, Panginoon, sa bawat lugar nila, Panginoon, ng mga malalayo, Panginoon. We pray, Lord God, that you will provide and you will prosper each and every one of us according to your will, Panginoon. Na dapat lagi kami nagpapasakop at humihingi, Panginoon, ng inyong patnubay upang aming magagawa ay tanging para lamang sa inyong kapurihan, Panginoon. Gayon din, Panginoon, dinadalangin din po namin, Panginoon, ang bawat may sakit o karamdaman, Panginoon, malalaman ito o hindi malala, simpleng sakit, Panginoon, o terminal illness, Panginoon, na sasabihin ng mga doktor, Panginoon, na wala na itong pag-asa. Ngunit sa inyo, Panginoon, ay walang imposible. Kayang-kaya nyo magawa ang imposible na posible sa buhay namin, Panginoon. Ngayon, Panginoon, dinadalangin din po namin ang mga tao, Panginoon, na kung ang magiging final na resting nila or kagalingan, Panginoon, ay ang magbalik na sa inyong kaharian, Panginoon. Dalangin namin na matatanggap ito ng maluwag sa dibdib at matiwasay, Panginoon, ng mga mahal nila sa buhay na maiiwan dito sa mundo, Panginoon. Dahil sabi nga, mawala man sa amin ang lahat, Panginoon, pero wag na wag lamang mawala ang pananalig namin sa inyo, Panginoon, at ang pag-ibig nyo sa amin, sapagkat doon lang kami kumukuha ng lakas ng loob upang mapagtagumpayan at makayanan ang buhay na ito sa mundo na pasama ng pasama. Ngunit alam namin na mas lalong parami ng parami ang magiging mabuti, ang magiging disciple, ang mas ma-encourage, Panginoon, na pag-aralan ng inyong mga salita, Panginoon, at magiging isang buhay na patotoo ang bawat isa kung gaano kayo kabuti at kung gaano kayo kumikilos in a miraculous way. Kaya din po, Panginoon, we pray, Lord God, para sa socially namin pakikisalamuha sa aming kapwa, Panginoon, na nawa ay walang maging problema sa bawat kapwa na aming makikilala o makakausap. Kaya din po, Panginoon, sa aming panalangin para sa pagkakaroon ng bagong amo ko po, Lord God, at sa mga iba pang mga kakilala o kaibigan, Panginoon, churchmate, Panginoon, na naghahanap ng mga upcoming amo, Panginoon. We pray, Lord God, and declare that we will all find a very good employer, Panginoon, o anuman ang inyong pinagkaloob sa amin ay aming patuloy na pasasalamatan at papupurihan sa inyo, Panginoon. Kaya din, Panginoon, dinadalangin din po namin ang aming pakikisalamuha sa aming kapwa socially, Panginoon, that it will all goes well, Panginoon. Walang awayan, walang pagkakagulo, Panginoon, kundi tanging para sa kapurihan lamang ninyo at maibahagi sa bawat tao na hindi pa tumatanggap sa inyong bugtong na anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, na tanggapin kayo sa bawat buhay nila, Panginoon, nang sa gayon ay maging mapayapa at maayos ang takbo ng buhay at walang pag-aalinlangan, walang lungkot, walang
pagkakagalit-galit, kundi puro pagpapatawad at pagmamahalan lamang po, Panginoon. We pray, Lord God, para din sa mga bansa, sa iba't ibang mga bansa, Panginoon, ng China, ang Philippines, Panginoon, ang inyong chosen country, Panginoon, our chosen nation, the Israel, Panginoon. We are praying, Lord God, Panginoon, na kayo po, Panginoon, ang siyang magbibigay, Panginoon, ng anumang aming mga hilingin o kailangan, Panginoon. Ito man ay pagkain, ito man ay kayamanan o pera, Panginoon. Ito man ay mabuting mga amo, Panginoon, na magiging pagpapala kami, Panginoon, sa kanilang mga buhay, Panginoon. Ay alam po namin ay gagrant nyo in your perfect right time, Panginoon. Gayun din, Panginoon, dinadalangin namin ang kapayapaan sa bawat mga bansa, lalo higit ang Pilipinas at China, Panginoon, na kung saan, Panginoon, ay nawa, Panginoon, ay wala na at matapos na ang mga gera sa bansang ito, Panginoon, sapagkat mas masarap magpuri at dakilain na inyong pangalan, Panginoon, kung kami walang kasama ng loob, kung kami ay payapa, kung kami, Panginoon, ay assured, Panginoon, of our salvation into your Son, Jesus Christ, Panginoon. Kaya hindi, Panginoon, dinadalangin ng lahat namin ang lahat ng mga prophets, ang mga priest, ang mga evangelist, Panginoon, ang mga teachers, at kahit mga ordinaryong tao, Panginoon, na gagamitin nyo bilang mga ehemplo, Panginoon, ng pagpapahayag na inyong mabuting balita, Panginoon. Kami po ay patuloy na magpapasakop sa inyo, patuloy na laging nanaisin, Panginoon, na magawa ang mga devotion na ito nang sa gayon kami ay maging malakas sa bawat harapin namin sa buhay. Tunay na kayo po, Panginoon, ang may kakayahan na maibigay ang aming mga pangailangan, ngunit ibinibigay lamang ninyo ito sa tamang panahon na inyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin, Panginoon. Na may patuloy kami maging pagpapala sa bawat isa, Panginoon. Lalo higit ang mga pamilya, Panginoon, ay mabuo, Panginoon, at magkaroon ng intimate na relationship sa bawat isa upang mapag-usapan kung ano pa ang magagawa ng bawat miyembro ng pamilya para sa ikalalago ng kanilang pamilya at maging ng komunidad, Panginoon. Ano pa man po mga secret petition ng bawat isa, Panginoon, hindi man namin ito maisa-isa sa inyo, Panginoon, pero alam namin, Lord God, na wala po kayong kinakalimutan. May makalimutan man kami dala ng pagod o ng mga circumstances, Panginoon, sa buhay. Pero we pray and declare, Lord God, na ang lahat ng ito ay mapagtatagumpayan namin dahil sa lakas na kaloob ninyo, Panginoon. Kayo ang siyang maghari, mapapurihan sa aming buhay, Panginoon. We honor you, we glorify you, we love you, Lord. This is all we pray in the name of our Jesus Christ. Amen. So, good night po sa ating lahat and God bless. Bye-bye.